Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Kay aming niluluwalhati, Panginoon, tinataas, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na kumilos sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, O Diyos. Huwag akong magsalita o mangusap ng saganang akin, Panginoon. Kundi, Panginoon, ito'y mula sa iyo, O Diyos. Salamat po. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami nagpapasako, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sino po dito dumadalo ng Bible study? Sino po dito dumadalo ng Bible study? Amen. Dumalo po kayo ng Bible study. Malaki po matututunan po natin doon. Hindi po sermon yun, Bible study po mismo. At ang tinuturo po, tinag-aaralan po namin doon, doctrine. No? Yung ating tinatay ang doktrina. Sa mga dumadalo ng Bible study, pang ilan na pong turo tayo? Alam niyo po ba? Pangatlo, amen, Ate Candy, thank you. Si Ate Candy ang ating song leader sa Bible study. Amen, hallelujah. Amen. Doon po sa ating Bible study, tinatalakay po natin yung doctrine ng Assemblies of God. Mahalaga, alam natin ang doktrina na ating tinatayuan. Amen? Para hindi po tayo naliligaw. Alam natin kapag yung tinuturo ng isang pastor ay mali, at wala sa salita ng ating Panginoon, alam kagad natin. No po? Kasi nga po, inaral natin mismo yung doktrina, yung aral. No? Aral ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Mga kapatid, ang mundo ay lunod sa kapangyarihan at pagkilala. Yan po ang nagaganap ngayon. Amen po ba? Gulo-gulo, no? Ang gulo-gulo. Lunod sa kapangyarihan at pagkilala. Naalala ko nga yung kanta ni Florante, yung upuan. Alam niyo po ba yun? Hindi niyo nakilala si Florante, no? Hindi yan yung si Florante at Laura, yung mga nganta po si Florante. Meron po siyang isang awit, yung upuan. Marami daw po nag-aagawan doon sa upuan, doon sa trono. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, makikita po natin, lunod ang marami sa kapangyarihan at pagkilala. At kadalasan, hindi lang ito nagaganap sa mundo o sa tao sa mundo o sa mga taong hindi pa kumikilala kay Kristo. Minsan nagaganap ito maging sa mga mananampalataya ni Kristo. Kadalasan ay nakikita pa din ang nasabing pag-uugali. Gusto ang pagtaas at pagkilala. At ito mismo, mga kapatid, ang naganap sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi ng Mateo chapter 20, verse 20 hanggang 21. Ang sabi po diyan ay ganito, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ang sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin niyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Amen. Alam niyo, natalakay na rin natin ito noon eh. Kaya lang iba ngayon. No, iba ngayon. Ito po ay may pamagat na trono o tuwalya. Sabi ng anak ko, ano bang pamagat yan pa? Trono o tuwalya, hindi ko maunawaan. Maunawaan mo pag nagmensahe na. Mga kapatid, ito po ay may kinalaman sa pagmamataas at pagpapakababa. Ganun lang po siya kasimple. Kaya lang napakahirap. Napakahirap. Kaya napaka
dapat maunawaan ng mga mananampalataya na mismong mga mananampalataya minsan nagaganap ang mga ganitong kaganapan. Yung nagaganap sa mundo, minsan nagaganap sa loob ng simbahan. Totoo, Pastor? Oo. Minsan sa loob ng simbahan may politika. Ang hirap naman mga politiko tayo at politika sa loob ng simbahan. Diyos ko po. Bakit ko po ito nasabi? Kasi naganap ito mismo sa mga alagad. Kung ito'y naganap mismo sa mga alagad, kasama na nila ang Panginoon, hindi kaya magaganap pa rin maging hanggang ngayon? Nag-aagaw-agawan sa pwesto at kung sino ang maitataas. Sabi ko nga po, ito'y naganap sa mga alagad ng ating Panginoon. Eksena, papunta si Jesus sa Jerusalem para ipako sa krus. Ang sabi ng Mateo chapter 20, verse 17 hanggang 19, nang nasa daan na sila, papuntang Jerusalem, ibinikod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pakinggan niyo po ito ibinikod ng Panginoon yung 12 disciple. Tapos may sinabi ang Panginoon, pupunta tayo sa Jerusalem, do ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y kukutsain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3 araw. Tingnan niyo po yun, yun ang eksena. Papunta ang ating Panginoon sa Jerusalem para ipako sa krus. Yan pong ating binasa dito ipinakikita yung katatapos pa lamang sabihin ni Jesus na siya ay papatayin, binukod nga niya Di po ba? Binukod yung 12 disciple at sinabi niya sa 12 disciple, eto ang gagawin sa akin sa Jerusalem. Pagkatapos sabihin ito ng ating Panginoon, naganap yung bagay na binasa natin kanina. Pumunta yung nanay kay Jesus. Pwede po ba pag nag-ahari ka na yung isang anak ko sa kanan, yung isa sa kaliwa? Mga kapatid, ang sabi ni Jesus, siya ay papatayin. Papatayin ang ating Panginoon. Pero tila iba ang pagkaarinig ng mga disciple. Tila ang dinig nila, kaharian. Kaharian. Ang unawa at dinig ng mga disciple. Sabi ni Jesus, papatayin. Pero ang dinig nila, kapangyarihan, pagkilala, ang dinig nila, itatayo na ang alin? Ang kaharian dito sa lupa. Yun ang dinig nila. Pero ang sabi ni Jesus, papatayin ako, pupunta tayo sa Jerusalem, at doon ipagkakanulo ako, at papatayin ako. Pero iba ang dinig nila. Ang dinig ng disciple, ng mga disipulo ay kaharian. Kaya lumapit agad yung mama, o yung nanay ni Santiago at ni Juan sa ating Panginoon at lumuhod pa sa harapan ng Panginoon. Lumuhod pa sa harapan ng Panginoon para sa kanyang kahilingan. Panginoon, ang sabi ng nanay ni Santiago at ni Juan, Panginoon, kapag nag-ahari ka na, pwede ba ilagay mo sa kanan at sa kaliwa ang anak ko? Nakita niyo yun? Ano ba sabi ni Jesus? Papatayin, ipagkakanulo, mamamatay ako. Di po ba? Pero iba ang dinig nila. Ang dinig nila, kaharian. Kaya ang sabi ng nanay ni Santiago at ni Juan, pwede pa pag nag-aahari ka na, Panginoon, yung isang anak ko sa kanan at sa kaliwa. Parang ganito yan. Lord, pa-reserve naman ng trono para sa anak ko. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Lord, pwede po ba? Kasi dapat VIP kami. Di po ba? Ano ang reaksyon ng mga disipulo na nakarinig? 12 sila Narinig yung argumento na yon.
Narinig ng 10. Nang marinig ito, sa verse 27, nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid. Bakit sila nagalit, mga kapatid? Kasi naunahan sila. Kala natin, ni-rebuke, no? Hindi, naunahan sila, mga kapatid. Naunahan sila sa pag-aagaw, sa posisyon. Naunahan ng dalawa. Kaya't nagalit sila. Yan, alam mo mga kapatid, yan ang problema. Lahat sila nag-aagawan sa trono. Habang si Jesus naman, ang pinaghahandaan niya ay ang krus. Bakit siya pupunta sa Jerusalem? Pinaghahandaan niya ang krus. Kung saan siya ipapako. Samantala, mga alagad, kaya ang dinig nila, trono, VIP, kapangyarihan. Kaya't nagpunta yung dalawa, kasama pa yung nanay. Kumuha ng baker sa Panginoon. Pwede po ba, para pag nag-aari ka na, VIP kami. Posisyon, nagalit yung 10 kasi naunahan sila. Kapatid, ano ang dalang mensahe sa atin yung title na ito? Bakit nga ba nilagay ko trono o tuwalya? Una, maling-maling kaisipan ng mundong ito patungkol sa kadakilaan. Anong maling kaisipan ng mundong ito patungkol sa kadakilaan? Sa mundo, maghari-harian ka. Sino dito ang hari-harian? Wala. Praise the Lord. Sa mundo, maghari-harian ka. Ang mundo ay nagtuturo sa atin ng ang dakila dapat may posisyon, may titulo. Pag may titulo ka, sikat ka. Di po ba? Hindi naman masama ang titulo eh. Hindi naman po masama yan. Alam nyo, sa aming mga pastor, ano ang mga title na ginagamit? Pastor, Reverend, Bishop. No? Nung pastor pa lang siya, okay siyang tawagin ng pastor. Pero nung hindi na siya pastor, na-ordain na siya bilang reverend, ayaw na magpatawag ng pastor. Kailangan tatawagin niyo ako, ang pangalan ko si Reverend Romel Enriquez. Pag magpapakilala, kailangan nakakabit yung reverend, pastor. Susunod, kapag na-promote uli, bishop. Gusto ng pagkilala. Bakit? Kailangan kasi. Pag nasa mundo ka, kailangan mayroon kang mga titulo. Hindi naman, sabi ko nga, hindi naman masama ang titulo. Kaya lang, huwag tayong mga hawak sa ating mga titulo. Tandaan natin, ang titulo, may kaakibat niyang responsibilidad. Hindi titulo lang yan. Kapag mayroon kang titulo, dapat yung responsibilidad na nakakabit doon sa titulo mo, nilalakaran mo yun. Amen po ba? Ano ang maling kaisipan ng mundo patungkol sa kadakilaan? Sabi ko nga, may posisyon, may titulo, mas marami ang maglilingkod sa iyo. Tama, mali? Tama? O nakita ko kanina sa video, yung isang matanda na may dalang harmonika, naglilimos sa isang lungsod dito sa Pilipinas. Hindi ko nasasabihin kung saan. Baka i-demanda pa ako. Naglilimos, may dala. Kinulong yung matanda. Isang linggo sa kulungan. Kung hindi pa nabidyohan, hindi pa lalapasin. Ngayon, dinalampan nila tag dito, ng mga pagkain, yung matanda, pinalabas. Samantalang isang linggo na doon. Kita nyo? Nangihingi. Nanlilimos, may nagugutom na apo. Ano ibig sabihin? Ba't yung sinabi yun? Pag wala kang posisyon sa daigdig na ito, yun ang gagawin sa'yo. Tama? Samantalang yung mga nandiyan, ang tataas ng posisyon, hindi makulong. Hindi ako nananawagan ng pagkakulong, ha? Di po ba? Samantalang ito, nanlilimos, kulong. Yan ang mundo.
Kag mayroon kang posisyon, mayroon kang titulo, mas maraming maglilingkod sa iyo. Sa mundo, dapat boss ka para madaming susunod sa iyo. Pati ang mga alagad ni Jesus, naahawa. Nagkaroon din sila ng pagtatalo kung sino sa kanilang ibibilang na pinakadakila. Tanong ni Jesus sa kanila sa verse 22, hindi ninyo nalalaman ng inyong inihingi? Sabi ni Jesus, hindi mo nalalaman yung inihingi nyo? Maiinom ba ninyo ang kopang aking iinumin? Ano ba yung sinasabing kopa? Yung kopa na yan ay kopa ng paghihirap. Sabi ni Jesus, maiinom nyo? Hinihingi nyo ba sa akin yung kanan at yung kaliwa? Maiinom nyo ba yung kopang aking iinumin? Tinutukoy ng Panginoon yung magaganap sa Kanya na sinabi niya, pupunta ako sa Jerusalem, doon ipagkakanulo ako, doon mamamatay ako. Nakawan niyo po? Pero dinig nila, kapangyarihan, mag-aari ka na, Panginoon, mag-aari ka na. At kami ang kami ang uupo, kami ang mamumunong kasama mo. Hindi ganun ang tukoy ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, maiinom niyo ba ang kopang iinumin ko? Sa Gethsemane, sinabi yan ng ating Panginoon. Sa Matthew 26:39. Sa Gethsemane, sinabi ni Jesus, Ama ko, kung maari, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Tingnan niyo, si Jesus, nag-pray. Ano yung pray? Panginoon, hanggat maari, alisin mo sa akin ang kopa ng paghihirap. Taong-tao ang Panginoon nung oras na yun. Di po ba? Taong-tao, kung anong nararamdaman ng isang taong alam niya na malapit na siyang patayin. Kapos sa mga hinihingi ng nanay, ng alagad, hinihingi ng alagad, uupo ako sa kanan, uupo ako sa kaliwa. Sabi, maiinom nyo ba? Maiinom nyo ba yung aking kopang iinumin? Ang tinutukoy ng Panginoon, hindi kapangyarihan dito, kundi kopa ng paghihirap. Papako ako, kasama ka? Mamamatay ako sa krus, sasama ka? Amen? Yun. Kopa. Sabi ng Panginoon sa Gethsemane, Ama, hanggat maaari, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghirap. Ibig sabihin, Jesus, gusto niyo ba ng trono at pagdakila? Kaya niyo bang daanan ang daan patungo sa krus at pagdurusa? Kasi iba ang pananaw ng mundo patungkol sa kadakilaan at iba ang sa Panginoon. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang inumin yung kopa na aking iinumin? Kopa ng paghihirap? Kaya ba ninyong daanan ang daan patungo sa Golgota? Kaya nyo bang buhatin yung aking bubuhatin? Kaya nyo bang idipa ang inyong mga kamay at ipako kasama ko? Ano sabi? Kaya po. Kaya po. Sabi nila, kaya po. Talaga. Kaya pala iniwan nila ang Panginoon. Di ba uso rin ngayon yan? Iwanan. Tama? Ganyan nangyayari. Kaya yung nangyayari ngayon, hindi na iba. Hindi na iba. Sabi ni Jesus, gusto niyo ng trono at pagdakila, kaya ba ninyong daanan ang daan patungo sa krus at pagdurusa? Ano ang punto ng ating Panginoon? Hindi mo pwedeng i-claim ang korona o ang trono kung ayaw mo dumaan sa krus ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng kunin o i-claim ang korona at ang kadakilaan kung ayaw mo ng krus ng ating Panginoon. Ang krus ay simbolo ng pagdurusa. Kahihiyan. Ayaw mo? Kaya mo? Kaya mo ang pagdurusa? Kaya mo ang kahihiyan? Ang sabi,
Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Sino yan? Si Jesus. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Dahil dito ay lubusan siyang itinaas ng Diyos. At ang sabi, at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kita niyo yun? Binigyan si Jesus ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Lahat ng titulo, lahat ng pagkilala, higit yung pangalan ni Jesus. Dahil anong naganap kay Jesus? Dumi pa, nagpakababa. Nagpaababa ang Panginoon. At dahil sa kanyang pagpapakababa, umabot yon sa krus, namatay. Yon ang kadakilaang binabanggit ng Panginoon, kailangan magpaababa para maitaas ang Panginoon. Sabi, binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano ang title mo ngayon? Ano ang title mo? Si Jesus, higit ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan. Lahat ng titulo. President, Senator, Mayor, Kabesa, Tanod, lahat yan. Higit ang pangalan ng ating Panginoon. Pastor, Reverend, Bishop, Cardinal, lahat! Pagsama-samain na yan, higit pa rin ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Kasi naunang nagpaababa ang Panginoon. Gusto nyo maging dakila? Gusto nyo ng pagtaas? Magpaababa kayo. Sumunod kayo hanggang sa krus. Kaya ninyo? Sabi ng Panginoon. Kaya ba ninyo? Minsan daing nga tayo ng daing eh. Konting pasakit lang, nagdadaingan na tayo. Sabi ni Jesus, kaya nyo? Ang mga alagad, daing rin yan ng daing. Alam nyo po ba, daing sila ng daing? Daing sila ng daing. Pauwi na natin. Pauwi na natin sila. Wala silang makakain. Nakuha nyo? Di ba may pinauuwi sila ang mga tao? Wala silang makakain. Yun na naalala, ang Panginoon ang kasama nila. Mga kapatid, gusto mo din ba ng pagkilala sa mundong ito? Amen. Pwede naman eh. Di ba? Pwede naman. Gusto mo ng titulo? Gusto mo ng pagkilala? Pwede naman. Pwede naman. Gusto mo din ba ng trono sa mundong ito? Kahapon, dumalo ko ng meeting ng mga pastor. Tinalakay namin yung ministerial ethics. Minsan nagpapastor na, naglilingkod doon sa King of Kings and Lord of Lords. Yung mga pastor, isusuko yung kanilang lisensya para tumakbong kabesa. Para tumakbong mayor. Eh, ang pinaglilingkuran mo na nga, hindi ang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas na ito. Ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Tapos isusuko mo, isa ang pastor kukunin. Sa Assemblies of God kasi, pag tumakbo ka sa politika, isuko mo ang lisensya mo. Hindi pwedeng nagpapastor ka at the same time, politiko ka. Hindi pwedeng ganon. Hihilahin mo ang simbahan. Kapag nagkaroon ng kaguluhan, hihilahin mo ang simbahan. Paano kung kabilang ka sa flood control? Tapos pastor ka, uy, si Pastor Romel, kasama sa flood control. Dahil hila-hila ko ang simbahan. Nakuha niyo po? Kaya dahil sa amin, inusuko mo ang lisensya mo. Kaya lang, naglilingkod ka na sa King of Kings and Lord of Lords. Bibitawan mo yung lisensya mo na yon na naglilingkod ka sa King of Kings and Lord of Lords. Para lamang sa posisyon dito sa lupang ito, pansamantala. Kapatid, mas mainam na yung pagkilala sa langit kaysa pagkilala sa daigdig na ito. Amen po ba? Hallelujah. Sabi ko nga, gusto mo rin ba ng trono sa mundong ito? Wag na, kapatid. Masiya na tayo sa simpleng buhay.
Amen. Masiya na tayo sa simpleng buhay. Ayaw ni Jesus ng taong naghahanap ng pagkilala. Huwag natin hanapin ang pagkilala. Gusto ni Jesus, isang taong mapagpakumbaba. Amen? Huwag natin hangarin ang trono, mga kapatid. Huwag natin tularan ang mga alagad ng panahon na yon. Ang hangad nila, trono at pagkilala. VIP. Isa sa mamumuno. Mga kapatid, sabi ko nga, huwag na natin harapin. Yan ang prinsipyo ng mundong ito. Mas marami kang titulo, mas marami kang kasama at pagkilala. Ngayon, ano ang prinsipyo ng kaharian ni Jesus? Kasi sinabi ko sa inyo kanina, prinsipyo ng mundong ito patungkol sa kadakilaan. Ano ang prinsipyo ng kaharian ni Jesus? Baliktad po yun, mga kapatid. Baliktad ang prinsipyo ni Jesus sa prinsipyo ng mundo. Kay Jesus, magpaababa ka at ikaw ay itataas. Anong sabi? Kay Jesus, magpaababa ka at ikaw ay itataas. Hindi sinabi ni Jesus, magpakataas ka. Magpaalipad-lipad ka. Sinabi ni Jesus, gusto mo na maging dakila, magpaababa ka. Be humble. Amen? Magpaababa ka. At ikaw ay itataas. Mateo 20, 25, 26. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng hentil ay itinataas ang kanilang sarili. Ano daw ang pinuno sa mundong ito? Itinataas ang kanilang mga sarili. Alam ni Jesus, itinataas ang kanilang mga sarili bilang mga Panginoon sa kanilang mga nasasakupan. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Di po ba? Kung ano yung kagustuhan ng nasa lipunan, siyang matutupad. Kapag wala kang title, mga kapatid, wasay ka. Ang tinig mo, walang dating. Amen? Kasabi ni Jesus, sabi niya, alam ninyo, ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan dapat ang umiral sa inyo. Wow! Pagtutuwid ni Jesus. Ano sabi? Hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Kasi yun ang umiiral Panginoon, pag nag-aari ka kanan, kaliwa, nagalit yung 10 kasi gusto nila sila rin. Hindi dapat. Pansin ninyo, mga kapatid, 2 lang ba kinuha ng Panginoon para pagsermonan? Di ba dapat 2 lang dahil sila yung naghahangad? Bakit yung 12 ang binukod at sinermonan ng Panginoon? Kasi nga alam ng Panginoon kung ano ang puso ng 12. Amen? Sabi ni Jesus, hindi ganyan dapat ang umiiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod ng iba. Kita ninyo? Magkaiba. Sa mundo, pag dakila ka, paglilingkuran ka. Pag seserbang ka, pag nandyan na, dapat may kape ka na. Hoy, yung kape ko. Hoy, yung tubig ko. Hindi mo pa ako pinakakain. Di po ba? Yan ang mundo. Kailangan paglilingkuran ka. Kay Jesus, kapag dakila ka, mag-serve ka. Magkaiba. Amen? Nakukuha niyo po ako? Sabi,
Kung nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod ng iba. Gusto niyo ng title? Gusto niyo ng pagkilala? Dapat lingkod ka sa iba. Hindi ka naghahanap ng kape kung walang magbigay sa'yo ng kape. Eh di magtimpla ka ng kape. Gets nyo? Yan po yun. Yan ang tahasang pagpapakita ng Panginoon na iba dapat ang kanyang mga alagad. Iba dapat ang kanyang mga alagad. Iba dapat ang mga mananampalataya. Taas ang kamay ng mga mananampalataya ni Kristo. Hindi ko sinabi amen. Taas ang kamay. Amen. Praise God. Lahat tayo mananampalataya. Ang sistema ng mundo, pag pinuno ka, pinaglilingkuran ka. Kaya sabi ko nini, pag pinuno ka, pinaglilingkuran ka. Andiyan na si amo. Di po ba? May taga-masahe pa yan. May taga-masahe. At binobola-bola yan. Amo, may pagkukulang ako sa bahay. Amo. Di po ba? Amo, may taga-masahe yan. At may hawak na kape. Pag kumuha ng sigarilyo, nag-uuna-unaan sa lighter. Napanood niyo yun? Pinaglilingkuran. Sistema naman ni Jesus, pag pinuno ka, tagapaglingkod ka. Ano daw? O, saan kayo? Gusto nyo ba yung pag dumating kayo, VIP kayo? O gusto nyo, kayo ang sasalubong at magdadala sa kanila sa upuan? Sino dito gusto maging usher? Yung pagdarating, dito po kayo umupo. Sister, brother. Sino dito handa? Amen. Gusto mo maging pinuno? Humawa ka ng walis. Amen o amen? Uy, si pastor, di nagwawalis yan. Sino may sabi sa inyo? Nagbomba pa ako ng kubeta. Ay, sorry. Doon sa dati nating church. Kapag anniversary ng church, hindi ko tinataas sarili ko. Sinasabi ko lang. Kailangan i-apply. Kapag anniversary ng church, natatandaan nyo, hindi tayo dito kumakain nun. May styro kasi maliit lang yung church. Na-styro, ang kalat sa labas, puro styro, galing sa church. Habang nagkakainan, si pastor may daladalang, plastic, tagatusok, tinutusok. Ano sasabihin ng kapitbahay? Mga born again, nagkalat. Amen? Paglingkod ka, pag pinuno ka, dapat marunong kang humawak ng, walis. Sino dito mga pinuno? Magawak tayo ng walis. Amen. Sa mundo, pataas, pag nasa taas ka, tatapakan mo ang iba para marating mo pa yung iba, yung pinakamataas, tapakan. Di po ba? Kunyari, ang bait-bait niya, pero tinatapaan ka niya papunta sa taas. Gagamitin ka ng mundo para makuha nila yung gusto nila. Pag nakuha na nila yung gusto nila, wala ka na. Correct? Wala ka na. Parang may hugot ka, pastor, ha? Tapak-tapakan mo ang iba. Kay Jesus, pag nasa taas ka, magpaababa ka. Si Jesus, nasa langit, bumaba. Amen? Bumaba. Sa mundo, power, control. Control. Yan ang meaning ng power sa mundo. Control. Control mo ang tao. O controlling ka niya. Kung ano gusto niya, gagawin niya para sa iyo.
Hindi na ikaw, yung taong yon. Gagawin ka niyang bagong tao. Ibig sabihin, kung ano yung gusto niya na mangyari sa iyo, kukontroling ka niya. Nakuha niyo po ba? Sa mundo, power, control. Kay Jesus, power, sacrifice. Sino dito may kapangyarihan? Sino dito leader? Song leader, backup leader. Si Ate Candy, song leader. Saan? Sa Bible study. Ano yung sinabi? Sacrifice. Sacrifice. Ate Candy, nagka-sacrifice ka pag magpapaawit ka. Amen. Biro nyo, mahirap pa online, no? Minsan walang sige po, magpapaload po ako. Sacrifice. Kay Jesus, power, sacrifice. Kay Jesus, habang nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa loob ng simbahan, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng posisyon, sacrifice. Kakain sila, wag ka muna. Amen. Uunahin ng iba. Wag muna ako. Sacrifice. Nasa sakripisyo minsan yung ating mga bulsa. Amen. Kay Jesus, power is sacrifice. Pastor, may tutulungan tayo. Sister, may tutulungan tayo. Sacrifice. Alam ni Ate Jen yun kung ano tinutukoy ko. Sacrifice. Minsan nasasaktan ka na. Kasi kailangan mo rin. Kaya lang, sacrifice. Amen? Amen po ba? Para sa iba. Power kay Jesus, sacrifice. Sa mundo, trono. Trono, upuan. Upo ang pandangal. Glory. Parehas rin yan. Kaya lang magkaibang glory yung tinutukoy pagdating kay Jesus. Sa mundo, trono, glory. Kay Jesus, tuwalya. Ayun. Kaya sabi ko kay Gabo, makinig ka para malaman ko bakit trono o tuwalya. Hindi ko makuha. Ano yung mensahe? Anong title mo? Trono o tuwalya? Kay Jesus, gusto mong maging dakila, tuwalya. Glory. Glory rin na tinutukoy ni Jesus sa John 13:4 hanggang 5. Ano yung glory na yon? Tingnan nyo, ginawa ni Jesus. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Naganap na yon, yung mga sinermonan niya. Naganap na yun, nagsabi kay Jesus. Sinabi kay Jesus, Panginoon, pag nag-ahari ka na, doon ako yung anak ko sa kanan, sa kaliwa. Naganap na rin yung pagsesermon. Dito, naganap na rin yung, yung breaking of the bread. Kaya ng Panginoon, eto na, sumunod. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, lamesa, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos ay naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanyang baywang. Yan ang glory pag sa Panginoon. Gusto ng pagdakila sa mundo, trono, upuan, kay Jesus iba, palanggana at tuwalya, akin na mga paa nyo. Anong message ni Jesus nung panahon na yon? Nakuha nyo ba? Bakit niya kinuha ang paa ng mga alagad? Nag-aangad ka ng glory, nag-aangad ka ng pagkilala ng mundong ito, akin na ang paa mo.
Ako na Panginoon, ako na sinasabi niyong Mesiyas, ako na sinasabi niyong anak ng Diyos. Akin ang paa niyo, huhugasan ko ang inyong maruruming mga paa. Pagpapakita ng pagpapakababa ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan niyo ang Panginoon. Yan ang glory ng Panginoon na tinuturo sa mga mananampalataya. Tinuturo sa akin, tinuturo sa inyo, tinuturo sa bawat nanonood. Hallelujah! Ang galing magturo ng Panginoon. Kaiba ang Panginoon. Yung sinasalita niya, ginagawa niya. Tayo, yung sinasalita natin, hindi natin ginagawa. Amen? Sa mundong ito, yung sinasabi, hindi yun ang ginagawa nila. Kay Jesus, yung ganyan sinasabi, ginagawa niya. Hallelujah, praise the Lord. Salamat na lang, Panginoon natin siya. Magpasalamat tayo kung tinutuwid tayo ng Panginoon ngayon. Mag-praise the Lord ka. Mag-praise the Lord ka, Romel. Hallelujah. Akin na, marurumin yung paa. Kapatid, trono ba ang turo ng Panginoon? O tuwalya, simbolo ng pagpapakababa? Sabi ng Matthew 26:27, ang sino mang nanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Kanino niya yan sinasabi? Sa mga apostol, sa mga disipulo niya, sa atin ngayon. Ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging dakila ay dapat maging alipin ninyo. Iba si Jesus. Amen? Kay Jesus, iba ang meaning ng dakila. Iba. Dapat maglingkod ka. Dapat alipin ka o servant ka. Ano daw kay Jesus? Kapag ka dakila ang meaning, dapat dakila, dapat maglingkod ka, dapat alipin ka, dapat servant ka. Lingkod. Ano ba ibig sabihin? Ang meaning ng lingkod? Di po ba? Ako po'y lingkod bayan. Lingkod bayan nga ba? Servant. Alam niyo mga kapatid, ang Bible, yung lingkod, diakonos. Diakonos. No? Diakonos. Ang ibig sabihin ng diakonos, waiter. Di ba sabi ko kanina, kapag sa mundo, pagdating mo, meron kang kapangyarihan, dadalang ka ng ng kape. Kay Jesus, yung namumuno, siyang magdadala. Hindi ikaw ang dadalan, ikaw ang waiter, ikaw ang tagapagdala. Gets? Gets niyo po ba? Diakonos, waiter, table servant. Ano daw? Table servant. Tagahugas ng pinggan, taas ang kamay ng tagahugas ng pinggan dito. Alam niyo po ba, meron dito kabataan, binigyan natin ng award. Tagahugas ng pinggan. Wow, ang galing naman ng award nyo. Nakuha nyo? Binigyan natin ng award. Bakit? Kasi nakitaan natin siya ng pagiging servant, tagahugas ng pinggan. Talaga, pastor, binibigyan nyo ng award yung tagahugas ng pinggan. Yes! Kasi yun ang kadakilaan sa Panginoon. Diakonos. Amen? Waiter. Table servant. Ano pa? Tagahugas ng pinggan. Pastor, tapos ka namang kumain. Akin na. Hindi kumakain pa ako. Akin na, hugasan na natin. Tagahugas ng pinggan. Amen. Hindi niya tinignan kung siya professional. Professional.
Kayo nakakita ang professional naghuhugas ng pinggan. Kristiyano lang maaagawa nun. Disipulo lang ni Jesus ang maaagawa nun. Sino dito nagwawalis? Naglilinis ng church. Naglilinis ng church. Ang hirap maglinis ng church. Hindi mo naman bahay, lilinisin mo. Amen? Servant. Diakonos. Taga-timpla ng kape. Tagalinis. Alipin. Sabi, magi-alipin eh. Lingkod. At sabi, alipin. No? At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging dakila, ay dapat maging alipin. Ano daw? Alipin. Wow, ang bigat. Alipin. Doulos. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Doulos. Doulos. Slave. Mas madali yung English, no? Slave. Slave. Walang karapatan ang isang slave. Ayun pala ang dakila kay Lord. Hindi ka magrereklamo kasi wala kang karapatan. Sino dito handang maging servant ni Lord? Sino dito handang maging alipin ng Panginoon? Dapat siyang maging alipin ng iba. Wow! Ang tindi ng sinasabi ni Lord. Kung gusto mong maging dakila, dapat kang maging alipin. Slave. At ang slave, walang karapatan. Isipin niyo yun, walang karapatan. Wala ang karapatang magreklamo. Kung ito'y bigay sa iyo, wala kang karapatang magreklamo kasi slave. Kung hindi ka pakainin, wala. Hindi ka magreklamo kasi slave. Amen? Yan kay Jesus. Madamot ba si Jesus, mga kapatid? Hindi. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon ng pagpapakababa at huwag humanap ng pagkilala sa mundong ito. Magpaababa ka at kikilalanin ka ng Panginoon. Magpaababa, itataas ka ng Panginoon. Hindi ka mananatili dyan. Itataas, ipopromote ka ng Panginoon. Hallelujah! Grabe ang Panginoon. Grabe ang Panginoong Yesus. Kung ibig mong itaas ka, hindi lang niya sinabing maglingkod ka. Sinabi niya magpakaalipin ka. Leader ka, maghugas ka ng pinggan. Maglinis ka ng ng church. Humawa ka ng walis. Leader ka, servant ka. Sino dito mga leader? Walang leader? Leader. Dapat servant tayo. Amen? Amen. Servant. Si Jesus mismo ang magandang halimbawa ng pagpapakababa, mga kapatid. Tinuro niya, ginagawa niya. Malapit na tayong matapos. Palakpakan ang gusto ng umuwi. Si Jesus mismo ang magandang example. Hindi siya naparito upang paglingkuran. Diba? Naparito ba si Jesus para paglingkuran? Hindi, diba? Hindi siya pinanganak sa isang mayamang pamilya. Pumili siya ng isang mahirap na pamilya at saan isinilang ang Panginoon. Hindi sa Jerusalem, hindi sa... Tingnan ninyo, saan isinilang? Hindi sa Tel Aviv, city yun. Lugar ng mayayaman. Saan? Sa isang payak na lungsod, Bethlehem. Bethlehem, hindi kilala lungsod. Doon pinanganak ang Panginoon. Hindi naparito si Jesus upang paglingkuran. Hinubad niya ang pagka-Diyos, namuhay na parang alipin. Ano ba si Jesus sa langit? Diyos.
pinaglilingkuran, sinasamba. Biruin niyo yun. Hinubad niya yun. Ba't niya hinubad yung kanyang pagka-Diyos? At nanaog dito sa lupa. Para sa atin? Para maging alipin? Yes! Naging alipin ng Panginoon. Nagpakalipin. Biruin ninyo. Di po ba sabi ko nga walang karapatan? Si Jesus, tinanggalan ng karapatan. Alam nyo ba, nung siya'y dumarap sa husgado, kangaroo court yun. Alam nyo ibig sabihin ng kangaroo court? Alam na kung anong hatol. Kangaroo court, wala siya. Lahat ng karapatan, tinanggal sa kanya. Tinanggal yung kanyang karapatang ipagtanggol yung kanyang sarili. Dapat kukuha ng attorney. Di po ba? Kung nabubuhay pa si attorney, di po ba? Dapat kukuha si attorney. Oh, may magtatanggol. Pero si Jesus, tinanggal yung karapatan na yon. Lumagay si Jesus sa isang kangaroo court. Alam na anong magiging hatol. Bitay. Kangaroo court. Tinanggal. Lahat ng karapatan kay Jesus, tinanggal. Kapatid, tingnan niyo yun. Di ba? Nagpakaalipin si Jesus. Gusto niyo pa? Uwi na tayo. Hinubad ang pagka-Diyos. Nabuhay na parang alipin. Hindi lang siya nagugas ng mga paa. Ibinigay pa niya ang kanyang buhay. Hallelujah! Binigay pa niya ang kanyang buhay, pantubos sa ating mga kasalanan. Yan ang pinakamataas na paglilingkod. Mga kapatid, yan ang pinakamataas na paglilingkod. Yung ginawa ng Panginoon. Yung mamatay. Yung mamatay. Hay, hallelujah. Ang mamatay, sabi, yan ang pinakamataas na paglilingkod, ang mamatay para sa kaaway mo. Ano daw? Mamatay para sa kaaway mo? Di ba pwede tayong mamatay para sa minamahal? Di ba? Pwede tayong mamatay para sa anak. Pwede tayong mamatay. Ialay natin ang ating buhay kapag nakita natin merong gustong manakit sa pamilya natin, sa anak mo, sa asawa mo. Ilalagay natin yung ating buhay. Ako na lang muna, patayin nyo over my dead body. Bago pamilya ko, pwede tayong mamatay. Para sa minamahal. Pero sa Panginoon, namatay para sa mga kaaway. Yeah. Roma 5:8. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Kapatid, nung tayo ay makasalanan pa, tayo'y binibilang na kaaway ng Diyos. Pero tingnan ninyo, bakit siya bumaba dito? Para sa kanyang kaaway. Para sa mga nagrebelde. Para sa mga nagtumalikod. Para sa mga hindi kumilala sa Kanya. Tayo yun. Namatay ang Panginoon. Naging alipin para sa atin, mga kapatid. Di po ba ang buti-buti ng Diyos? Yan ang ating Panginoon. Ang pinakamataas na paglilingkod ay ang mamatay para sa kaaway. Si Jesus namatay para sa atin. Dati tayong kaaway ng Diyos. Namatay ang Panginoon para sa atin. Ano ang punto, mga kapatid? Hindi pwedeng maging mataas pa tayo kay Jesus. Yan ang punto. Hindi pwedeng maging mas mataas pa tayo kay Jesus. Kung siya ay naghugas ng mga paa, sino tayo para magmalaki at magmataas? Tayo ay lingkod at servant lamang. Kung si Jesus naghugas ng mga paa, sabi ko, hindi tayo pwedeng mas maging mataas kay Jesus. Si Jesus naghugas ng paa. Si Jesus naging alipin. Tayong mga mananampalataya, dapat alipin din, naghuhugas ng paa. Amen. Nagpapakababa. Hindi nagpapatigasan ng loob. Pag nagagalit, patigasan hanggang mamatay, gusto nyo walang batian. Hindi ganun. Si Jesus yung kaaway.
Siya mismo nagpaababa. Amen. Tayo, matuto tayong magpaababa. Yung kaaway tayo abot. Wow! Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng mas mataas kay Jesus. O sino nagmura sa inyo kanina? Sino nagmura sa inyo? Meron po ba nagmura? Di ba minsan namumura tayo? O pa ang gaganti natin? Di po ba? Pero di po ba? Tao tayo eh. Kaya lang tinuturuan tayo ni Lord. Tinuturuan tayo ni Lord. Amen? Pag pinagwiwikaan ka, pinagsasalitaan ka, manahimik ka na lang. Pinagwiwikaan ka ng hindi tama, hayaan mong ang Diyos magtanggol sa iyo. Kesa makipagtunggali ka pa, sayang lang ang lakas mo. Makipagsalitaan ka, sayang lang laway mo, hindi makikinig yan. Amen? Yung sarado ang tenga, sarado na yan. May narinig ako, mas madali daw kausap ang bobo. Kasi natututo. Huwag ka daw makikipag-usap sa isang taong tanga. Sabi niya eh. Yung ano. Yun, nasa kukotin na niya yun. Pagpipilitan niya yun. Pagpipilitan niya. Yun daw bobo. Sabi, pag naturuan mo, makikinig. Taas ang kamay ng mga bobo. Ako lang ang bobo. Oh. Ibig sabihin, handang magpatuwid. Di po ba? Tinatanggap mo sa sarili mo, kailangan kong may magtutuwid. Turuan mo ako. Yun. Amen? Hallelujah. Kung siya'y nagugas ng paa, sino pa tayo? Para magmalaki, magpataas. Tayo ay lingkod at servant. Gusto mo ng posisyon, magpaababa ka. Ang sabi ng Lucas 14:11, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapaababa ay itataas. Para sa ating mga leader ng church, mga leader sa church, kailangan nating gumawa mga laga. Ano daw ang gagawin ng mga leader sa church? Gumawa at mangangalaga. Ang sabi ng unang Pedro 5:2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Sabi diyan, yun lang kinuha ko, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Para sa mga leader, para sa pastor, dapat pangalagaan mo ang kawan ng Diyos. Ano ang pangangailangan ng kawan ng Diyos? Ano ang pangangailangan ng mga tupa? Hindi lang yan trabaho ni pastor, trabaho yan ng mga leader. Amen. Dapat inaalam anong pangangailangan. Anong pangangailangan ng mga tupa? Nagugutom sila. Mga kapatid, para yan sa mga leader ng church. Alam niyo, isang bagay. Isang bagay. Ang natutuwa ako sa mga leaders sa church na ito. Siyempre, dito ako sa church na ito. Pastor ako dito. Alam pakialaman ko ibang church. Hindi naman ako pastor doon. Di po ba? Dito sa church na ito, yung mga leader dito, ang puso nila, tulad rin ng puso ng Panginoon. Hindi man perfecto. Hindi perfecto. Pero alam nila, yung compassion nandoon. Alam nyo, meron tayong walang Kristiyanong magugutom. Dati pa yan. Amen? Nandun pa tayo, meron na yan. Ano naging chismis dito? Kaya lang naman nagdadaluhan yung mga yan dahil sa bigas. Hindi nila alam, yun ay programa dahil mayroong compassion, mayroong pag-abot ang church. Amen? Mamaya pag-uwi nyo po, mayroong kayong bigas, mayroong kayong dilata, may Milo po yun, may pansit canton, hindi yung nakaganon na, 1 kilong pansit canton. Hallelujah! 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 Di po ba? Compassion, pangangalaga, hindi lang mensahe, hindi lang pagtuturo, ano lalagay sa tiyan, hindi man maibigay ng church
yung kabuuan na araw-araw, pero mayroong ginagawa ang church para ipadama sa mga tupa, para malaman ng mga tupa, hindi lamang iniisip nila kung ano ang tuturo, pati laman, ilalaman ng sikmura, ibinibigay ng simbahan. Hallelujah! Amen? Walang uuwi. Alam nyo, nagsimula yan. Nagsimula yan by faith. By faith. Pwede ba tayong maglabas ng bumili ng 2 sakong bigas? Ano daw? Saan nagsimula? Pwede ba tayong bumili ng 2 sakong bigas? Ipamigay? Opo, bili. By faith. By faith. Bumili. Galing sa simbahan. Gumamit ang Diyos ng tao. Tao. Nakikita yung puso ng simbahan. Puso ni Kristo. Kaya si Kristo gumagamit ng tao upang maganap yung kalooban niya dito sa lupa. Hallelujah! Pandemic. Sarado lahat. Pero tayo, nakailang wave ng pag-abot. Galing di ba yun sa simbahan? Hindi. Gumamit ang Diyos ng tao. Nangangailangan din sila. Pero gumamit sila. Nakailang wave tayo noon ng ayuda. Amen? Ganon. Gumagamit ang Diyos. Neto naaraan. Di ba nakatanggap po kayo? 3 kilo lang yun. Galing sa church. Labas tayo, pambiling bigas. Hindi natin dinocument. Pinicture lang kayo, hindi natin nilagay sa FB. Pero dahil mayroong higit na nakakakita ang mata ng Panginoon, ang Diyos gumamit ng tao mula ibang bansa para yung naibibigay mamaya maarating sa inyo. Yan ang Diyos. Amen. Amen. Leader, kailangan mong gumawa. Pakanin, espiritual, ang mga tupa. Pastor, pakanin mo ang tupa. Paano mo papakainin ang mga tupa ni Kristo? Kailangan mo magbasa ng Bible. Hindi lamang yung pagkain espiritual. Pastor, ano dapat? Mga leader, ano dapat? Magbukas tayo, kunin natin sa kabanang yaman ng Panginoon. At ang Diyos magbubuhos ng kabang yaman niya. Hallelujah. Yan. Amen? Para sa lahat naman ng mananampalataya. Akala nyo, wala kayo Para sa inyo, mga mananampalataya. Galatia 5:13. Sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo sa isa't isa. Wow! Sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkuran tayo sa isa't isa. Anong nagtutulak sa'yo para maglingkod? Love. Pag-ibig. Amen? Maglingkuran daw tayo sa isa't isa. Magugasan tayo ng paa sa isa't isa. Kaya hindi. Sample, kuha tayong planggana. Literal. Hindi. Paababa. Maglingkod sa isa't isa. Nakita ang pangangailangan ng iba. Tulungan. Tulungan. Amen? Bigyan ko kayo ng patotoo. Tapos conclusion na. Promise. Promise. Ito po'y, patotoo. Patotoo. Kailangan natin maglingkod. Minsan pag sabi ko nga kay Ate Jane, alam ni Ate Jane yun. Ate Jane,
pwede po ba pakibigyan si ganito? Pastor, sige po. Ate Jane, bayaran ko po next week. Pwede po ba pakibigyan mo si ganito? Minsan, naawa ka ni Belia yung cellphone ko. Nag-scroll. Sabi ni Omel, Pa, nagbabasa, Pa, nagbabasa. Medyo kasi Belia, hindi ko ginagamit yun. Kasi ayoko maisip niya na pinamimigay ko yung pera namin. Wala ka na nga eh. Wala po kaming pera. Wala kaming pera. Ay, ayokong gamitin yung Gcash si Belia. Ba't sabihin pa Ate Jane, Papa, hindi, may Gcash naman si Pastor, ba't hindi? Hindi. Yun dahilan. Ayoko makita ni Belia kasi ayoko maisip ni Belia na pinamimigay ko yung pinantutulong. Kasi yun po yung mga may sakit na bedridden, nagda-diaper. Sumali po ako doon. Kunti lang naman, minsan, kung 6 months, 3 months, ganun. Kailangan maglingkod eh. Sabi ni Belia, pati ba si hindi. Ako yan yung pinamumuno doon. Para doon i-distribute doon sa mga kako, patay na nga yung isa eh. Patay na yung isa. Tapos, kailangan kong i-enroll si Omel. Itong pasukan. I-enroll mo pala, bakit ka nagpa-Gcash, para ka naman politiko dyan. Bigyan na ng jacket yan. Di ba? Enroll mo pala eh. Alam nyo, pinakamagandang di ba yung pag nagbibigay kayo, nasasaktan ka, kasi kailangan mo din. Nakukuha niyo po. Di ba yun ang pinakamagandang nagbibigay? Yung nagbibigay ka, hindi dahil sobra sa iyo, kundi dahil nasasaktan ka. Kailangan mo din. Kailangan kong mag-enroll. Sabi ni Belia, mag-enroll na ako, bahala ka kung ayaw mo pa mag-enroll. Kasi si Oli na-enroll na niya. Inipon ni Belia. Galing mag-ipon si Belia. Yung mga napamaskwa ni Oli, inipon niya. Tapos dinagdagan niya. So, na-enroll niya si Oli. Ikaw hindi ka pa magpapa-enroll. Tsaka na. Hindi alam, nag-iintay ako, galing kay Lord. Tutulog ako, bigla akong tanghali, natutulog ako. Sabi, mag-enroll ka na, bahala ka. Pagkagising ko, may nag-chat sa akin. Pastor, hayaan mong pagpalain kita. Ha? Ano daw? Hayaan mong pagpalain kita. Alam niyo, meron na nakalaga nun eh. Nilagay na po namin sa bank account mo. Nilagay ko na po sa bank account mo. Alam niyo, nung tignan ko, pang-enroll ni Omel. Hallelujah! Yan si Lord! Amen! Yan si Lord! Pang-enroll ni Omel. Gumamit ang tao, hindi ako naghingi. Gumamit ang Diyos. Kapag humingi ka sa Diyos, hindi babagsak ang pera. Gagamit siya ng mga tao. Alam niyo yung patotoo niya? Sabi niya ganito, Pastor, di po ba may gera dito sa Middle East? Lahat po sila ng mga kasama namin nawalan ng trabaho, nabawasan ng sahod. Kami blines pa ng Panginoon. Kaya ayan po, hayaan mong pagpalain ka namin. At sa Kanya galing yung bibigay sa inyo. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Diyos. Nakita niyo kung paano kumilos ang Diyos. Amen. Purihin po ba ang Diyos? Trono o tuwalya? Pag mamataas, kaya ko yan.
o hindi ko kaya yan? Sagana ako, hindi kita kailangan, Panginoon. Kumikita ako. O Lord, kailangan kita eh. Lord, kailangan kong pang-enroll eh. Nagpapakababa ka. Lumalapit ka sa Diyos. Kasi alam mo, siya ang magbibigay. Alam nga naman, ilapit ko sa inyo yun. Isa-isahin ko. Oy, sino ba ang pwedeng pagkautangan dito? Pang-enroll lang kay Omel. Di ba? Nakakaya. Tapos magsesermon ako sa inyo. Ang Diyos nagpapala. Oh. Bago ako pinagpala, naranasan ko muna mawalan. Naghahanap, di po ba? Nag-aantay. Inaantay. Inaantay. Mag-enroll ka na. Mag-enroll ako. Bigla-bigla. Gumamit ang Diyos ng tao. Mga kapatid, nung panahon noon, pag tagtuyot si Elias, pinakakain ng uwak. Maging hanggang ngayon, gagamit ang Diyos ng uwak para magpakain. Gagamit ang Diyos ng tao para tayo pagpalain. Mga kapatid, pag uwi ninyo, may pagpapala. Ito lang mahiling ko sa inyo. Pagtanggap nyo, sabihin nyo, Lord, yung pong nag-sponsor nito, pagpalain mo po sila. Hindi tayo nangihingi, pero binibigyan tayo ng Diyos. Naging napaka-generous ng Diyos sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Trono o tuwalya? Kapatid, gusto mo ba ng trono sa langit? Itakwil mo ang sistema ng mundo. Itakwil mo ang kayabangan at pagmamataas. Yakapin mo ang sistema ng Diyos, ang pagpapakababa. Amen? Tayo po tumayo. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus. We worship you. We honor you, Lord. Hallelujah. O salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Salamat, napakabuti mong guro, Panginoon. Hallelujah. Kahanga-hanga, Panginoon, ang gawa mo, Panginoon. Kahanga-hanga, Panginoon, ang pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagtuturo. Salamat na kahit nasasaktan yung aming kalooban, Panginoon. Pero Lord, God, salamat dahil natuturuan kami, Panginoon. Natuturuan kaming magbigay. Bumaba. Kahit hawak mo pa. Kahit hawak pa natin ang posisyon, kaya nating bumaba. Yan ang tinuturo ng Panginoon. Hindi pagsasamantala, hindi pagyayabang, hindi paghanap ng papuri, kundi ang hinahanap, tinuturo ng Panginoon sa atin, pagiging lingkod. Diakonos, servant, waiter, table servant, tagahugas ng pinggan, nagwawalis, naglilinis, naglilingkod sa isa't isa, nagpapakain, naglilingkod. Oh God, salamat po. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kababaang loob, Panginoon. Hindi ang pagmamataas, hindi ang pagmamapuri, kundi kababaan loob, Panginoon. Kababaan loob. Salamat po. Lord, salamat sa mga blessing na ibinibigay mo sa church na ito. Salamat po, Panginoon, gumagamit ka ng mga tao para kami pagpalain, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang itaas, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh God! Napakabuti mong Diyos, Panginoon! Hallelujah! Di mo kami pinagkulang. Di mo kami pinagkulang. At salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. Yung pagtuturo, pati kaaway, Panginoon, maalin. Dahil ikaw, minahal mo kami, Panginoon. Kahit nung kami iyong kaaway pa, Panginoon, dahil sa aming mga pagsuway. Oh God, hindi mo kami inibig dahil kami kaibig-ibig. Panginoon, hindi kami kaibig-ibig. Nasa gitna kami ng pagsuway. Karumal-dumal na pamumuhay. Pero inibig mo kami. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.